Ayan ha, pati si Erwin Tulfo pinost na din no. Thank you Google for placing West Philippine Sea in your map. Sabi ni Sir Eseng Mariano, kahit mangumpisal pa yang si Marcoleta, kulelat pa rin yan. Ay hindi! Ang sabi nung Net25, ang balita nila sa Net25, si Marcoleta daw, pasok na sa number 12. No? Ayon daw po doon sa, asan ba yun? Papakita ko sa inyo. Ayon doon sa pinagbasihan nila na survey. Ito mga bossing, para kumpleto detalyado tayo doon sa ating mga pinapakitang materyales para kay Marcoleta. O baka sabihin gawa-gawa mo lang yan, Mark. Hindi ho, pasok daw sa top 12. Etong si Marcoleta, mga boss. Ito, Ito. Yan yung pinagbasihan nila. Yan. Biruin nyo ho, mga kababayan, kaya nila nasabi, pero nandun pa din sa kulelat, kaya nila nasabi na pasok sa number 12 si Marcoleta kasi meron ditong nakalagay na range na ang position from 12 to 18. Inassume nila na number 12 na si Marcoleta, mga kababayan. Pero, ibig sabihin niyang range na yan, from 12 to 18, maaaring nasa number 12 siya. Maaaring nasa number 13. Maaari din pong nando sa number 18. Di ba? Bilangin niyo ho yung mga tao na nasa ibabaw ni Marcoleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba? 11, 12. Pacquiao. 8 to 16 yung kanyang posisyon. Si Pacquiao yung pang 12 dito sa listahan sa pagkakasunod-sunod. Tapos pang 12 si Pacquiao, pang 13 si Salvador, 14 si Villar, kaya ayun, nakikisali na sa mga DDS, no? At si Bam Aquino, pang 15 at actually si Bam Aquino tumaas, no? Galing yan sa mga pang 18 At si Marcoleta, 12 to 18 ho. Pwedeng number 12, pwede ding number 18 si Marcoleta, mga kababayan. Kaso ngayon ho, mga boss, no, ito pong survey kasi na ito, from March 23 hanggang March 29. Kaso po, mga kababayan, lumabas yung survey ngayon. Ito. Galing po sa survey ng ng Tangere. Paano babasa diyan talaga? Ang tagal ko nang binabasa yung nagse-survey na yan. Tangere, 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 bahala na. Basta yan yun. Ito ang survey ng April 2025. No? Senatorial Result Survey. Number 1, nangunguna si Ben Tulfo. Number 1 si Ben Tulfo. At si Bongo naman mga kababayan, naman yan nasa 1, 2, or 3 Diyan lagi yung Diyan lagi yung posisyon ni Bongo. Yan, number 2 si Bongo, no? Number 3 po, mga kababayan, si Congressman Erwin Tulfo. Dalawang Tulfo yung nando sa sa top 3, mga bossing. Sa top 3, isa lang ang nakikita kong DDS, si Senator Bongo, na mukhang maa-ICC pa. Mukhang maa-ICC pa. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang ibang DDS. Pang-apat, Bong Revilla naman Junior. Naku po. Ano ba nagagawa ni Bong Revilla? Pumapasok. Pang-5, consistent dyan si Tito Soto, mga kababayan. Pang-6, Pia Cayetano. Yung mga Cayetano, medyo maka-DDS din ito. No? Duterte din ito, mga bossing. Tsaka, kaya mukhang hindi ko mukhang malabo sa listahan ko tong si Pia. Pang-7, Benhur Abalos. Ayan, nasa listahan ko yan, si Abalos. Pang-8, Lito Lapid. No? Natatawa ako kapag Lito Lapid. Hindi ko alam na nakaupo pala to bilang senador. Pang-9, Bato de la Rosa. Pangalawang PDP. No? Na nakapasok ko, si Bato de la Rosa. Pang-9. Di ba? Pang-9. Mukhang maa-ICC din. At, susunod, kay dating Pangulong Duterte. Pang-10, Fanpilo Lacson. Pang-11, Manny Pacquiao. Pang-12, Francis Tolentino. Ayan.
Yun po yung 12 sa bagong survey ho, mga kababayan. Tolentino, isang tingin ko nakikita ko pagka po panalo niyan, kung sakali na makapasok no sa 12 senador napapala rin po dahil po sumama doon sa alyansa, mga kababayan. Dahil malakas ang alyansa. Pagka panalo ho niyan, nakikita ko diyan mga bossing, babalik din ho yan kay dating Pangulong Duterte. Babalik din po yan doon sa PDP, mga kababayan. No? O yaan na. Kasi kung ano-ano ho yung pinapalabas nilang mga survey. Yung survey nga nung mga kasapakat nilang mga page Number 1 si Kibuloy. Samantalang yung mga talagang malalaking mga nagse-survey at yan po talaga ang ginagawa nila. O ayan po yung survey nila. Wala pong PDP na makapasok kahit isa. Yung yung Marcoleta, wala talaga. 'Di ba sinasabi top 12? Wala. At isa sa dahilan yan, dahil po yung West Philippine Sea, mga kababayan. Yung Jimmy Bondoc na ipinipilit nila. Paulit-ulit sila. Abogado po ito. Kaso mukhang sinusoplak lang din sa mga debate si Jimmy Bondoc. Idol ko ho yan sa pagkanta. Pero sa pagkasenador, ay nako, bumalabso mga kababayan. Lahat po ng nasa PDP, wala akong iboboto mga bossing. Sino pa yung mga nasa PDP? Si Buloyski, wala dito. Si Marcoleta, wala dito. Si Philip Salvador, wala dito. No? Although hindi ko po lahat iboboto yung mga nasa alyansa. 5 lang po siguro ang iboboto ko doon sa alyansa, mga kababayan. Pero kahit na 5 lang yung iboboto ko sa alyansa, hindi po masisingitan ng PDP yung iboboto ko. Si Heidi Mendoza, isasama ko yan. O kung may 5 na ako sa alyansa, si Heidi Mendoza, isasama ko yan. 6. Si Kiko Pangilinan, mas gugustuhin ko pa po na magtala ng mga kakamping na kumakandidato kesa po doon sa mga PDP. Bakit to? Alam naman natin ang gagawin natin yan. Gagawin niyang mga yan. Di ba? Ang gagawin lang niyang mga yan, isalba si BP Sara doon sa kanyang impeachment. Ang gagawin lang din niyang mga yan, paulit-ulit yung palabasin ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Wala na yun. Malabo na ho yun. No? Mag-move on na dapat doon. At pabilisin na lang, hilingin nila na bumilis na lang po yung kaso ng dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, kung may 5 na ako sa alyansa, meron akong pang-6, Heidi Mendoza. Pang-7, Kiko Pangilinan, ipapasok ko yan. Dahil gusto ko yung gagawin niya, no? Lalo na sa mga estudyante. Pang-8, Mark Gamboa. Tapos, sino pa ba? Pang-9, pinag-aaralan ko si Bam Aquino din, no? Mas gugustuhin ko na maglagay po ng mga kandidato ng kakamping kesa ho doon sa mga PDP laban. Wala tayong laban doon sa mga PDP laban ho. Mga bossing, ang tanging nasa utak lang niyang mga yan, ipagtanggol lang dating Pangulong Duterte. Tignan niyo ho yung mga kampanya niya. Yung mga pangangampanya ho nila. Ano lang po ang nasasabi nila doon? Panay, bring him home, bring him home. Ganun lang ho ng ganun. Mga kababayan, bring him home! Gamit na gamit ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Doon sa kanilang kampanya. Kung hindi dating Pangulong Duterte, yung mga si Pangulong Bongbong Marcos naman ang kanilang babanatan. Ano ba naman yun? Paano ba naman makakapasok yung kanilang mga kandidato kung walang maringgan ng plataforma de gobyerno? Di ba? Paano makakapasok? Kunyari, mga bossing, eto kunyari lang, mga kababayan. 2028 election. Dalawa lang yung tatakbong malakas. No? Let's say, nakalagpas o nalampasan yung impeachment. Pero ako naniniwala, hindi ho
Hindi hindi ho ano, hindi mo ho makakalampas yung impeachment na yan mga bossing, no? Let's say nakalampas yung impeachment, no? Eh dalawa lang kunyari yung pagpipilian. Walang bobo ha. Baka naman sasabihin, "Oh, wala akong iboboto sa dalawa na yan." Dalawa nga lang kunyari eh. Oh. Example lang, dalawa, wala kayong ibang choice. Yung iba kasi nagbigay na nga tayo ng halimbawa, sabi natin, dalawa lang yung tatakbo. Example sa 2028 sa pagka-presidente. Inday Sara Duterte or si Senadora Risa Ontiveros. Ako, hindi na ako mag-iisip nun. Rekta na po ako doon kay Risa Ontiveros, mga kababayan. Dahil simulat sa poll naman po, nakikita natin yung galing ng senadora versus po doon sa madaming mga hindi masagot ni Inday Sara Duterte. Doon ako, kahit na po ako ay supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi ganyan naman po dapat ang Pilipino, no? Although naging kalaban sa eleksyon, nakabardagulan, nakabwisitan nung panahon na yon. Eh nakitaan natin ng galing at nakitaan natin ng mas mahusay ito kaysa doon sa kalaban. Doon tayo. Kasi ang gusto natin ay ang pag-unlad ng bansa. Di ho ba, mga bossing? Pero pag nagsanib, puwersa po talaga ng tuluyan ang pink at ang red. Yung green, wala na yun. No? Eh, yung kakamping, mga kababayan, yung kakamping, solid po yan. No? Hindi po nagbabago ang ano niyan, ang bilang niyan. Solid na 15 million at tumataas pa ho, mga kababayan. Solid na 15 million. Oh. Eh yung green, oh. Wala na, 'di ba? Nakikita nyo naman po doon sa kanilang mga ano tawag doon, pa EDSA, wala. Wala pumupunta. O eto nga po, yung mga senador na lang po nila, mga kababayan, oh. 'Di ba? Kita nyo na. Yung mga senador nga lang po nila, eh hindi na nila masuportahan ho. At yung pagsigaw nila ng Amy Marcos, hindi lahat may gusto kay Amy. No? O, tanggalin ko na tong survey na to. No?